Next question. Ito. Nasa taas. Basahin nyo. Guys, so, sige, babasahin ko din. Idol, tanong ko lang. Wala ka bang tiwala sa Kongreso? Lalo na kay Speaker Martin Romualdez. At bakit? Hala ka. Grabe, pang Miss Universe naman itong mga tanong nyo. Sige, susubukan din natin sagutin yung katanungan. Una sa lahat, mahirap kasi magtiwala sa mga taong hindi mapagkatiwalaan. Alam mo bakit? Gaya ng example lang kagaya ng issue ng extraordinary expenses. Extraordinary expenses lang yan na bilyon-bilyong pera ng kaban ng bayan na liquidation by certification lang. Hindi nila kayang ipaliwanag sa taong bayan na wala namang resibo. Paliwanag nila. Tinatanong sila ng taong bayan kung ano ang detalyadong liquidation nito sa kuha. Wala. Yan pa lang, magtitiwala ka pa ba sa kanila? Paano ka magtiwala? Ipaliwanag dapat nila. Kung pinaliwanag nila noon, nung tinatanong sila sa taong bayan ng extraordinary expenses liquidation, detalyado, resibo, sinasagot nila, o di magtitiwala sana ng taong bayan. Nahimik silang lahat, takot silang lahat na malaman ng taong bayan ang mga ginagawa nilang anomalya, ang ginagawa nilang pangungurakot sa kaban ng bayan. O ngayon, gumagawa sila ng petition ngayon sa charter change. O paano naman tayo magtitiwala kung hindi tayo lulukuhin? Nagawa nga nilang itago ang kanilang sarili sa extraordinary expenses. Nagbibingi-bingihan na silang lahat. Nagbibingi-bingihan lang sila. Kung hindi pa na-expose ni Madam Sas, hindi natin alam na mayroon pala silang extraordinary expenses na hindi na-liquidate through resibo, through detalyado, only certification lang. Paano tayo magtitiwala na baguhin nila ang saligang batas? Aber, ikaw tatanungin ko. May tinatago ako sa iyo na sikreto. Tapos hinihian mo ako ng resibo, hindi ako ibibigay. Magtitiwala ka ba sa akin? Ulit. Sige nga. Pag magtatanong ka, ipapakulong ka. Kagaya kay Eric at kay Doktora Lorin Badoy. Nagtatanong lang naman sila tungkol sa traveling expenses na 1.8 billion. O niya, 2 billion pala. O ngayon, ang nagastos sila 30 plus million lang. Ngayon, nasalang sukli na 2 billion plus. Nasaan? O diba? I-liquidate mo para magtiwala sa iyo ang mga tao, sa inyo ang mga tao na by heart, na wala kayong kinukurakot, wala kayong ninakaw sa kaban ng bayan. Ganun yun. O paano ako magtitiwala sa kanila? At hindi lang naman ako, halos lahat ng taong bayan. Ikaw, kung hindi mo alam yan, manood ka sa aking YouTube channel. Nandun lahat yon, ang mga videos na yan tungkol dyan sa extraordinary expenses, kung anong pinagagawa nila. Kaya nawalan ako ng tiwala, nawalan ng tiwala ang ibang tao, nawalan ng tiwala ang
ang maraming tao sa Kongreso. Diba? Masisisi mo ba yung mga taong bayan na nawawalan ng tiwala sa Kongreso? Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba sila na wala ang tiwala sa Kongreso? Ano sa palagay niyo po? Ambisyoso yan eh. Si Martin Romualdez, lalo si Martin Romualdez. Ambisyoso, gusto maging presidente. Kaso hindi mananalo. Walang chance manalo. Hindi talaga mananalo hanggang congressman lang siya kasi hawak niya sa liig ang mga taga-Leyte. Hindi naman niya hawak ang sa liig ang buong Pilipinas, ang tao sa buong Pilipinas. Hanggang Leyte lang siya. Ambisyoso siya masyadong kumandidato ng pagka-presidente niya, di man siya mananalo. Kaya gumagawa siya ng paraan. Charter change, baguhin. Para nga naman pag maaprubahan, siya ang Speaker of the House, sigurado na siya magiging Prime Minister. Ganon yun. Sana'y klaro sa'yo ang aking kasagutan sa tanong mo. Pero hindi ako expert, yun lang aking alam. Hindi naman ako abogado. Nagre-research lang ako. Sa mga lahat ng aking mga viewers at mga followers, kung mayroon kayong mga tanong nyo lang. Mababasa ko naman yun, mamimili lang ako kasi sa dami naman nagtatanong. So pipiliin ko na lang din yung mayroong mahirap tayo sagutin, at yung at saka yung mga buzzers naman sa akin, magtanong kayo, mangbas kayo, sasagutin ko rin yung sinasabi nyo tungkol sa akin. Alright? Good night, guys. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel. Follow, like, comment, and share.